ma-express ang kanilang music. Kausap ko si Pastor Joey Reyes kanina, ang inyong pastor. So, salamat po, nagpaparating siya ng kanyang puso sa akin. Hindi ko alam kung, I think the term prime movers the term prime movers is a very, very special group in this church. And I think you should understand that. Kasi pag kayo ay binigyan ng pastor ng isang posisyon, maraming pakahulugan po yon. Una, may tiwala siya sa inyo. Yan ang una. Kasi meron po kami filosofiya bilang mga pastor. May filosofiya kami na ganito. Pakinggan niyo ako mga kapatid. Ang aming prinsipyo at filosofiya ay huwag mong patayuin ang hindi mo kayang paupuin. Alam niyo ibig sabihin na, huwag mong patayuin ang hindi mo kayang paupuin. Kasi bakit? Bago ho kami tumayo sa pulpitong ito, una ho muna kaming umupo at napaupo ng pastor namin. Mahirap pong i-train ang isang individual to become a good leader until he became first a good follower. O hanya? Kasi po kung titingin lang po tayo sa galing, titingin lang po tayo sa talino, titingnan lang po natin yung kanyang kakayanan bilang isang individual, hindi po sapat yung para ka maging magaling na leader. Pwede pa nga yun magamit ng kaaway para dalhin ka sa pagiging rebelde. O maling leader. Ang totoo pong magaling na leader ay yung unang naging magaling na follower. Sila yung may higit na karapatan. Kasi bakit? Ang hindi mo nagawang paupuin, pero nagawa mo siyang patayuin, ang unang-unang epekto po niyan, siya po ay magiging rebelde. So dapat, kaya yung ikaw ay pagkatiwalaan na ng pastor mo ng isang trabaho, yung bigyan ka na ng isang, sabihin na nating malaking responsibilidad sa ministeryo, isipin mo yung laking tiwala ng pastor mo sa iyo. Nakuha niya? Yung tiwala na ibinibigay sa iyo ngayon ay napakalaki. Yun lang mapabilang ka sa prime movers. Kasi pag sinabi mong prime movers, kayo yung unang-una dyan kayo yung nasa front. Ang tawag sa inyo ay frontliners. Di ba na? Yun ang tawag sa inyo. Kayo yung sa unahan, para sa ganun mga kapatid, kayo yung higit na pinagkakatiwalaan ng pastor. So, ang una diyan is yung ma-appreciate mo that you belong to that kind of team to be entrusted with a big responsibility. Okay. Pangalawa, nakikita niya yung capacity mo, kakayanan. Siyempre, una, yung trustworthiness mo. Siyempre, ang unang qualification po dapat ng prime movers ay una, matapat sa Diyos. Kasi sa Diyos naman tayo naglilingkod, hindi naman sa tao, di po ba na? Pero ang hirap po kasing ipakita ng katapatan sa Diyos kapag hindi natin naipakita ang katapatan sa lingkod ng Diyos. Kasi natatandaan ko ang sabi ng Bible, paano mo mamahalin ng kapatid mo? Paano mo mamahalin ng Diyos mo? Yung kapatid mo nga na nakikita ng dalawang mata mo, hindi mo mamahal. Yung pa kayang Diyos na hindi mo nakikita. Tama din naman, di po ba? Una, galing sa Bible yun. So, hindi maaari na maipakita natin ang pag-ibig, ang katapatan sa Diyos, na rebelde naman tayo sa lingkod ng Diyos. Sangayon ba kayo doon? Pastor, mali po ang lingkod ng Diyos. Pwede niyo po kasing maipakita ang pagkakamali niya sa tamang paraan.
Tandaan niyo po anumang maling, ang Diyos po ay hindi humihiram ng paraan mula kay Satanas. Hindi po siya humihiram. Kailanman po hindi gagamitin ng Diyos ang paraan ng rebellion para ituwid ang isang pagkakamali. Hindi po yung paraan ng Diyos. Kaya nga siya nagalit kay Satanas kasi rebelde, di ho ba? So God hates rebellion. So meaning, pwede pala tayong magpaabot, magparating ng mga bagay na sa tingin natin hindi tama. Sa tingin natin, hindi naman porque sinabi natin hindi tama, tama yun. Posible sa pananaw natin hindi tama. Pero pwede naman nating maiparating at mapakinggan ng kabilang anggulo at tingnan natin, baka naman isang araw masabi natin, teka muna, tama nga siya. Mali nga pala ako. Kasi sa dalawang pagtingin, napakahalaga naman ng pangunawa. Kaya mahalaga yung sinabi ko kanina. O tandaan niyo, kasi nag-iiwan po ako ng marka sa isip ninyo na sana hindi niyo malimutan. I-apply niyo yung knowledge, wisdom, and understanding. Ang nagbi-bridge between knowledge and understanding is wisdom. Bakit binibridge ng wisdom ang knowledge and understanding? Pag nawala po ang wisdom, both knowledge and understanding are evil. Kasi only wisdom comes from above. Ang problema, both knowledge and understanding are human. Humanistic po itong pareho. Kasi tao tayo So, kailangan ma-bridge ng wisdom, which comes from above, yung knowledge mo, kasi yung knowledge mo pwede kang bigyan ng yabang. Di ba? Wisdom is humility. So, humility is under wisdom. So, imaginein mo kung walang wisdom at meron kang knowledge, ang tendency mo po mayabang ka. And that is evil. Tama, di ba? Sang-ayon kayo doon? Evil. Psychology is humanistic. Psychology. Sino nag-aaral ng counseling? Dito. Counseling kay Dr. Lance. Ikaw lang, brother, ano? Alvin, si Sophie. Dalawa lang. Si Alvin. Sino si Sophie? Sophia. Anak ni Ma'am Melody na pangalawang baba. Okay. Si Sophie. Counseling, until it is Christian, it is humanistic. The approach is a plain understanding of human nature. Given po yun. So, it is more on feeling a person in a human perspective. Bakit siya galit? Di ba? So, uunawain mo. Kaya lang, wisdom is spiritual. Ito yung spiritual na bagay. So, pwede kong maramdaman, halimbawa, kausap ko si Brother Dodi kanina, and I can understand the heartbeat. Siyempre, kahit ako tatay, kahit ako pag nakita mo yung pangangailangan ng pamilya, bahay, yung normal na matakot ka di ba, no? Na siyempre may anak ka, nag-aaral sa college, may anak ka na, ay gaganda pa naman ng lahat ng anak ni Dodi, manang-mana sa nanay lahat. Napaimin si ate. Parang nawala doon si Kuya. Meron naman yung bunsong anak, kaya parang mana kay Dodi, yung bunsong anak. Diba? No? Yung alam niyo yung takot na tao po yan, human side po yan, human side. Ang question lamang, Pastor, paano ho natin pagtatagpuin ang spiritual at saka human? Yung human, yan yung desisyong tao, punong-puno ng takot. Yung spiritual, yan yung pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Bilang tao, nakikita ko yung problema namin at natatakot ako. Pero bilang mananampalataya at Kristiyano, pinangahawakan ko din ng salita ng Diyos na tama at totoo. Pero Pastor, mali po ba na mag-alala ako? Ba hindi, tao ka eh. Mali po rin ba na magalit ako? Ba hindi, tao ka eh. Normal yon bilang tao. Pero bilang mananampalataya po, bilang Kristiyano, ano ho ba yung tama? Okay, ang magtiwala sa Diyos.
Pero paano ko magtatagpo yung dalawa para yung takot ko? Kapatid, makinig kayo sa akin. Hindi kailanman mawawala ang takot. Hindi. Tao ka eh. Pero pwedeng lumiit ang takot dahil tumataas ang pananampalataya mo. So, ang goal po ngayon ay ganito. Pataasin mo ang pananampalataya para lumiit ang takot. Kasi kahit po sa giving, kahit dumating ako sa point na talagang takot ako magbigay. So ginagawa, hinahamon tayo, china-challenge tayo. Pero hindi po enough na ma-challenge kayo, hindi enough. Until may experience mo personally at masabi mo, totoo pala. So paunti-unti napapatunayan mo na ang salita ng Diyos totoo. At ngayon, yan na rin ang binabahagi mo sa iba. Okay? So yung katotohanan ng salita ng Diyos na personal mong naranasan ang nagpapataas ng pananampalataya. Ngayon, pag hindi mo siya naranasan, Pastor, napakatagal ko ng Kristiyano, bakit puro takot pa rin ang puso ko? Isang palatandaan yan na hindi ganon kadalas mong nararanasan ang paggamit ng pananampalataya. Kapag nailagay ka na ng Diyos sa kawalan at nakita mo yung pagsusustento ng Diyos, aba, magugulat ka. Ito, narinig ko to sa asawa ko, personal. Sabi niya, Daddy, napatunayan ko na ang Diyos. Sa tagal na ng panahon, wala akong mabalikan sa alaala ko na pinabayaan tayo ng Diyos. Dumarating yung mga malalaking pangangailangan, pero mas lalong napapatunayan ng Diyos sa mga lalaking pangangailangan na yon na sinusustentuhan niya yung mga pangangailangan natin. So talagang napakasarap mapatunayan. So mga kapatid, mahalaga po yan. So, tandaan niyo po, what bridge between knowledge and understanding is wisdom. At ang wisdom, lagi lang po nanggagaling sa Diyos. At alam niyo, ang other definition of wisdom, knowing between right and wrong. And that is wisdom. Pag hindi niyo ho kasi nakita at nalaman yon, hindi niyo tuloy malaman kung tama ba o mali ginagawa mo. Di ho ba? So, maging sa lahat ng application ng buhay natin. Pag may enough wisdom ka na, yung mailagay ka lang sa prime movers, ma-appreciate mo na. Ma-appreciate mo na. Bisan hindi mo siya makita eh. Parang naghahanap tayo ng biyaya, na ang biyaya na katabi na natin, hindi pa natin makita. Di ba? Kahit ako, hindi ko alam kung anong tama at mali that until God gives me the wisdom. Yung decision making, hindi ko alam. Minsan, tinatanong ko sa sarili ko. Hindi na ako kinakaunsilan. Sabi ko sa kinakaunsilan ko, alam mo, dumating na ako sa sitwasyon na ako natatakot na rin. Bakit? Baka naman pinipigilan ko na ang kalooban ng Diyos sa'yo. Di ba? Baka sa aking kakayanan as a counselor, ginagamit ko na yung abilidad ko para yung kagustuhan sa iyo ng Diyos, mapigilan ko. Kasi I can't let it go. So I think ang kailangan ko is mag-guide kita na magawa mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Dapat. Okay? So, hindi enough lang na mapigilan ko. So, lagi kong tinatanong, sabi ko, Lord, i-guide mo nga ako. Bigyan mo nga ako ng wisdom. Ipakita mo nga sa akin. Kung ito bang sinasabi ko, tama pa o mali na. Okay? So, kailangan natin. So, mga kapatid, I think it's about time for us to sometimes see it in a clearer perspective. Sabi ko nga, pag sinabi sa akin ng pastor na ang pumapatay ang Diyos, honestly, hindi ko siya matanggap. Kasi I have never read that in the Bible. Wala akong nabasa sa Bible.
Hindi, basta may nagbigay sa akin ng Deuteronomy 14. Anyway, hindi ko siya binasa. Pero ang sabi ko, alam ko kaya pumasok ang salitang kamatayan nung pumasok ang kasalanan. Pero wala pong terminology ng kamatayan until sin entered into the world. So sin and death actually is synonymous. Why synonymous? It is because nagkaroon lamang ng kamatayan nung nagkaroon na ng kasalanan. Pero ang Diyos ay hindi Diyos ng kamatayan, ang Diyos ay Diyos ng buhay. Yun yung sinasabi ng Bible. He hath the Son, hath life. So, kaya sabi ko mga kapatid, I want to have a clear understanding. Ako ba kung gumagawa ng mali, pwede ako mapahamak? Pwede, di ho ba? Sangayon kayo doon? Yung bang kapahamakan ko dahil gumawa ako ng mali, kagustuhan ng Diyos? Mali din namang sabihin kagustuhan ng Diyos. Di ba? Hindi ka naman sinabi ng Diyos na mapahamak. Ang totoo niya, pinapili ka ng Diyos. I have set before you life and death. Oh, mamili ka. Ang sabi nga ng Diyos, choose life. Di ba? Kung pinili mo ba ang buhay, papatayin ka niya? Tama, hindi? Hindi ka papatayin ng Diyos kasi pinili mo buhay. Ngayon, kung pinili mo ba kamatayan, bubuhayin ka niya. Hindi rin naman, di po ba? Kasi kung ano pinili mo, yun ang ibibigay niya. Sa makatuwid, makinig kayo. Kung blessing and cursing, what if pinili ko yung blessing? Ibe-bless niya ako? Yes. What if pinili ko yung cursing? Ika-curse niya ako? Yes. Pinili ko ang life, mabubuhay ako? Yes. Pinili ko ang death, mamamatay ako? Yes. Tanong, sino ang masusunod kung life, kung blessing and cursing ang pipiliin ko? Ako. Samantalang ang sabi ng Diyos, choose life. So nasa sa atin pala yung kakayanan. If that is the case, listen, if that is the case, therefore, every decision we made is an expression of your choice. Sangayon kayo? Sino bang mga magagaling mag-isip at matatalino rito? Ako kasi medyo kung ano lang kaya kong abutin ng isip ko, hanggang doon lang ako, ano? Pero sumasang-ayon po ba kayo that every decision you make is an expression of your choice? Halakasan nyo nga. Ayan. But does that guarantee that your choice is neither blessing or cursing? Hindi magagarantiya kung alin doon ang pinili mo. Igagarantiya nito kung ang pinili mo ay tama o ang pinili mo ay mali. Kapag mali, 100%, ito ay sa pagpapalo. Kapag ito'y tama, ito ay sa pagpapala. Sangayon kayo? Okay. So, if that is correct, so pwede palang mapahamak ang isang tao sa pagpili ng mali. If every decision I made is an expression of my choice, kapag nagkamali ako ng desisyon at mas pinili ko ang hindi sumunod sa Diyos, pwede itong magdala ng kapahamakan sa akin. Sang-ayon kayo doon, mga kapatid. Pero, kapag pinili ko rin ay ang sumunod sa Diyos, ito naman ay katumbas ng pagpili ko sa pagpapala. Ito rin naman ay katumbas ng pagpili ko ng buhay. Di ba? Kasi yun lang naman ang choices, blessing or cursing, life or death. So kung pinili ko ang sumunod sa Diyos, pinipili ko ang buhay, pinipili ko ang pagpapala. At nararapat na kung ano ang ipinangako ng Diyos, gawin niya. Pinili kong sumunod sa Diyos,
at nangako ang Diyos ng pagpapala, nararapat na yung maranasan ko ay pagpapala. Kung pinili ko ang pagsunod, nararapat na yung danasin ko ay pagpapala. Okay. So sa mga katuwid mga kapatid, a choice is an expression. A decision is an expression of your choice. How many decisions we made in a day? Dami, no? Ang dami. Kagabi, pagod ako, sabi ng asawa ko, Daddy, hindi pa tayo nagpe-pray. Ang sabi ko, Mami, bukas mag-pray tayo. That is a choice. Tama? Pagod na ako, pero hindi ko na kayang mag-pray eh. Minsan, matutulog ka na lang. Thank you, Lord. Amen. Tulog na. Kasi nga, pagod ka na talaga eh, no? Pero mga kapatid, never you will regret ang sumunod sa Diyos. Never. Okay? So, tuloy ko yung aking message. Hindi ko alam kanina nang I was talking to some of our brethren. I can understand as human the fear na nararamdaman ko. Kasi po, hindi lingid sa marami sa inyo, I can practice garapology. Hindi ho lahat ng pastor alam yan. At hindi ko ho pinapractice yan most of the time. So kaya ko hong makilala ka around mga 60 to 80% kapag nabasa ko handwritings mo. Malalaman ko around 80% sa'yo. Emotion mo, intellect mo, dominance mo, brain dominance mo, malalaman ko personally. Kasi nakikita ko handwritings mo, and we call that graphology. I even practice physiognomy. What is physiognomy? Physiognomy, actually, mababang percent po siya para makilala mo ang isang individual. Around 60%. Pero that's good enough for me because 60%, knowing a person around 60%, is good enough for me to understand how to deal and handle the individual. And that is physiognomy. Yung hugis lang po ng skull niya is malaking bearing na sa akin. Okay? Paano kayo tumingin? Anong shape ng skull mo? Sa mga babae naman, just to understand their present situation, yung kutis nila, tinitingnan namin. Importante sa amin yon. Bakit po? Iba ang skin ng babae 2 weeks before menstruation at iba ang skin niya 1 week after menstruation. Okay, kasi merong chemical reaction sa katawan niya. Increase of estrogen and progesterone, the imbalance of estrogen and progesterone, nagbabago po yung glow ng skin. Okay? So, 1 week before and 2 weeks during, nasa low emotion yung babae. Very down ng emotion yan. Okay? Pero 2 weeks after, pagkatapos 2 weeks ang taas naman ng emotion niya. Kahit si Satanas, kaya niyang awayin eh. Wala silang pakialam. They can live alone. Pero yung 2 weeks, 1 week before and 1 week during, very low ang emotion nila. Ang baba ng self-esteem nila. Ito yung mga moment na kung saan kailangan nila ng belongingness, yung lambing ni Mister, yung assurance ni Mister, yung yakap ni Mister, yung psychology, yung psychology of touch, napakalaking bagay sa kanila yon. You want reconciliation? Alamin mo yan. Bakit? Kasi higit nilang kailangan ng companionship during that period. Doon mainit ang ulo nila. So sa psychology, ginagamit namin yan. Pinag-aaralan namin yan. Itinuturo din namin yan, lalo sa mga lalaki. Importante po yung knowledge na yan. Kasi bakit? Imaginein mo sa loob ng 1 buwan, 2 weeks after and 2 weeks before lang yan. So, dalawa lang ang mood ng mga yan, isang high, isang low. So kung hindi mo pa kayang basahin yon, kung kailan siya high at kailan siya low, mas malamang, mas malimit kayong mag-away at di magkasundo. Di ba? Naintindihan niyo ba ako? Wala pa yan sa inyo, no? Hindi niyo pa tinatakil yan.
masarap na papag... This coming kasi advanced. Sa second, medyo advanced psychology na po kasi yan. Ano? Mahalaga ho na maintindihan nyo yan. Natutuwa ako na nag-aaral sila ng ganon. Sayang, hindi ako nakakasali kasi ang tulog ko alas 3, sila alas 6. Halos di pa ako natutulog doon. Kaya nanghihinayang ako. Ano ha? So, salamat po. Tinitingnan ko lahat. By the way, ito yung magkapatid. Anong pangalan mo nga? Roel? Ayan. Tsaka yung si ate ron, no? Si Giselle. Giselle. Ayan. Si ate Giselle. Kayo po yung nanay, ano po? Kaya ang pogit maganda, gawa ng maganda rin yung nanay, ano? Siyempre, kung sinong puno, siyang bunga, ano? Ayan. Salamat po. Twice ko kayong afternoon nakikita. I know you have a little challenges sa morning, mahirap, ano? But I pray to God na kayanin natin, ha? Pagpe-pray ko yan, ha? Napakasarap kasi na magkakasama tayo ng buong linggo sa Diyos, ano? Sarap. At whatever, naintindihan ko po yung mga challenges nyo kasi iba-iba tayo na situation, you know? Iba-iba yung... Pero sana dumating tayo sa lagan na maging malaya na ang pagsamba sa Diyos ay talagang naglalagay ng kagalakan at katuwaan sa atin, ha? So, sama natin sa prayer yan. Thank you so much. Ayan, okay. Okay na ba kayo mga kapatid? Humingi ako ng paumanhin doon sa magandang kabataan na yan, no? Yung nakaputi na pinangakuan ko ng violin. Kasi nawala sa isip ko, sabi ko, uy, sayang, babalik pala ako ng Sunday. Sabi ng asawa ko, Daddy, naalala ko, nalimutan kong banggitin sa'yo. Sabi ko, sayang. Anyway, sige. I'm hoping and praying. Excited na ba kayo na muling makadao pampalad nyo ang pastor nyo? Amen. Kung hina naman ng amen na yan, ano ba yun? Para namang hindi excited. Ang excited, iba. Excited na ba kayo? Amen. Lakasan nyo pa! Amen. Ito, first time kong nakita, itong batang to eh. Sabi ko, parang first time na kitang nakita. Ngayon lang, ano? Anong pangalan mo? Ana. Hana. Siya yung umiyak sa Samuel. Ano? Si Hannah. She cried bitterly. Ano? Thank you, Hannah. Nakakatuwa. Okay. Lagi po ako nagpapasalamat sa Diyos dito kay sa aking kapatid. Kanina, yung kasama mo, kumakaway pala sa akin, paalis na. Nakatitig ako, may nakita ko kumaway, tinititigan ko, sino kaya yon? Siya pala yun, yung lalaking maputi doon, nakaputi. Inihatid na. Sabi ko, sayang, hindi ako nakakaway doon. Yan mo yung makakaway ka lang kasi kumakaway sa'yo. Ang laking bagay na lalo sa bisitang, sa first time ba niya? Second time? Maraming beses na. Siyempre, nakakita ng pogi, akala artista ako. Alam mo, minsan yung nakakawayan kayong ganon. Katulad ngayon, si Josam, inaayusan niya ako. Sabi ni Josam, Pastor, puro artista lang ang ginagawa ko niyan. So, feeling artista na ako ngayon. Yung pakiramdam ko, pogi din ako. Kasi inaayos ka. Sabi ko, ito, Pastor, okay, good. So, yung feeling na para kang artista, andun na yun, no? Tapos, natandaan ko, si Richard Gomez, barkada ko yan. Hindi, kaibigan ko talaga si Richard Gomez. Nakatira kasi sa Nichols yan. Kapatid, binata pa yan. Magkakasing edad kami halos niyan eh. Pag naglalakad kaming magkasama, tinitilian talaga ng mga babae yan. Talagang maitim siya na mapula-pula, na pogi talaga. Dahil magka-close kami, pag tinitilan siya, ang feeling ko, ang pogi ko rin. Kasi magkatabi kami eh. Tapos sa amin tumitingin, tumitili. Ang pogi! Kaya lang, hindi sinabi ang popogi, ang pogi lang sinabi. Kung ang popogi, alam ko, dalawa kami eh. Kaso ang pogi lang eh. Tinitingnan ko tuloy si Richard eh. Sabi ko, alagay ko ako, tinutukoy ng mga yan. Kaya, okay, so salamat sa Panginoon, pinupuri ko po ang Diyos. Mga kapatid, can we talk after this? Okay lang ba? Pakitaas nga ng kamay ng mga prime movers. Tingnan, ano ba? Prime movers. Pakitaas nga kamay. Lahat ng prime movers. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ayan. Okay lang ho ba? Magkwentuhan tayo. Okay lang sa inyo? Okay. Tapos may mga ilang request.
Papayagan niyo naman maglambing ang pastor niyo, Pastor Joey Reyes. Minsan, kaming mga pastor, siyempre, pagod ka na. Siguro okay lang naman na maglambing, Okay lang ba yun sa inyo? Naalala ko si pastor. May kaibigan po akong pastor. Mayroon siyang member na mahirap. Nagtatrabaho siya sa factory. Factory lang, so magkano naman sweldo ng babae. May time na lalambingin siya ng pastor niya. Oy, sweldo mo naman. Pakainin mo naman ako. Kain naman tayo. Buti naman, di nagseselos yung asawa niya. Babae yun. Sabi niya, pag tumawag si pastor, nagsalita siya nung patay si pastor. Sabi niya, pag si pastor tumawag at naglambing sa akin, kakain kami. Kahit po ang liit lang ng sweldo ko, dinadala ko po siya sa mamahaling restaurant. Siyempre, kami naman, ina-expect namin mga Vikings, Sabi niya, kaya doon ko talaga dinadala sa special, sa Chowking. Iba-iba talaga tingin na. Siyempre, ikaw naman, mahirap ka lang. Siyempre, para sa sweldo mo, yung Chowking, mahal na restaurant yan. Di ba? Yung sinabi niya yon, siyempre, nagtawanan kami. Kasi Chowking nga lang naman, pero sa tingin niya, mahal na. Ikaw ba naman, ano ka lang ano tawag doon? Yung trabahador ka lang So, malaking pera yung para sa kanya. Pero yung lambing ng pastor niya, hindi niya matanggihan Hindi niya talaga maiwasan. So, sana ganun din kayo mga kapatid. Payagan niyo naman maglambing si pastor paminsan-minsan, ha? At tao lang yan, nangangailangan din ng lambing yan. Okay, let me read verse 30 and 31 of Ezekiel chapter 22 so that I can continue my message standing in the gap. Okay? Tayo. Maikli lang naman to. Ayan. Nakikita ko laging magkasama si Joanne tsaka tong si Grace. Mag-best friend kayo, Sabi ko na si Joanne tsaka si Grace. Napapansin ko, talaga pag magkakasing height, laging magkakasama dapat. Ayan, magkakasing ganda, magkakasing height. Ang sama ng tingin ni Grace, Napatitig, sabi ni Grace. Pag sabi ni Joanne, magkakasing ganda, sabi ni Grace. Anyway, thank you so much. Okay, let me read. And I sought for a man among them that should make of the hedge and stand in the gap before me for the land that I should not destroy it. But I found none. Therefore I have poured out mine indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. Their own way have I recompensed upon their heads, saith the Lord God. Tayo po sandaling manalangin, Panginoon. Salamat po. Salamat po dahil ang biyaya mo kay Pastor Joey, sa church, sa buong congregation ng Metro Laguna Baptist Church, Panginoon, ay tunay po napakadakila. Ramdam ko, Panginoon, yung pagkilos mo sa kalagitnaan. Alam ko na meron kang nakahandang napakalaking pagpapala. Although I must admit also that this is a learning process both ways. Para sa mga anak mo, para sa leader, Panginoon, at mga prime movers. We learn through our mistakes. And I pray, God, na every mistakes we made is a progress of learning not to do it again. Salamat po. We learn through bridging the gap. Hindi po talaga matatapos ang problem. Pero kung paano namin i-handle ang problem, ito po yung nagbabago. Ito po yung nag-grow. Ito po yung nag-i-improve. So I pray, Lord, na we should be mature than yesterday, today. We should have more wisdom today than yesterday because we already have enough experience. We already have enough troubles and problems na dapat naming i-handle according to your plan and purpose. Thank you, Lord. I give you all the praise and all the glory in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Please be seated. Ayan. Let's bridge the gap. Thank you. Sino unang nag-amen? First time ko nadinig yun. Sino yun? Kuya Boy. Thank you po. I like that. I like that. Express your heart. This is a free country.
Lalo pa kung tama ginawa mo, gawin mo. Kayo ba mahiyain? Ha? Hindi naman, Paminsan-minsan, ay talaga naman. Hindi kayo dapat mahiyain. Pag tama at sa Diyos, gawin nyo. Express nyo yung pasasalamat sa Diyos. Express nyo ang papuri sa Panginoon. Hayaan nyo na makita ng tao that we mean worshiping God. Okay? Pag masaya, mag-amen. Okay? Totoo ako kay Kuya Boy talagang. Kasi pag hindi nyo nasanayan yan, kaya nga training is teaching them how to do right. Okay? Ngayon, let's talk about bridging the gap. Kung napansin natin kaninang umaga, nakita po natin yung mga problem. Mas madali po ngayon kaysa noon. Kasi noon, buong Israel po pinag-uusapan dito. Can you imagine, sa buong Israel, walang makita ang Diyos na isang individual na may kakayanang tumayo sa pagitan niya at ng Israel. Can you imagine that? Wala. Ang sabi nga ng Bible, and I found none. Samantalang, kung babasahin niyo po ang Ezekiel sa panahong ito, napakarami pong mananampalataya na masasabi natin, mga kapatid, na talagang may nagawa sa Diyos. Sabihin na natin na sa kanilang kataasan ng kanilang pananampalataya, talaga po sila ay naging matatag at naging malakas. Di ho ba? Can you imagine kapag binasa nyo si King Zedekiah, nakahanga-hanga mga kapatid, na siya ay binigyan pa ng Diyos ng 15 taong buhay dahil kanyang in-enumerate yung kanyang katapatan. Sa totoo yan mga kapatid, ang ginawa ni King Zedekiah ay exagorazo. Yun yung salitang exagorazo. In exchange of something. To buy. Kaya ang ginamit na term doon sa redeeming the time, exagorazo. Ang mali po ang salitang redeeming the time. English term po yun Kasi ang Greek word niya, exagorazo, pero ang translation niya, redeeming. Ang ibig sabihin ng exagorazo is to buy. To purchase. Kaya lang, dahil hindi ma-reconcile yung dalawa sa Book of Ephesians, na paano ka magpo-purchase, time yung kinukoy, so they translate the word redeeming. But the Greek word, exagorazo, EX, iba yung agorazo sa exagorazo. So, ang exact term, if it is be translated, should be to purchase, should be to buy time. At ang ginawa ni King Zedekiah, nung sinabi sa kanyang mamamatay na siya, humarap siya sa Diyos at in-enumerate niya lahat-lahat ng ginawa niyang paglilingkod sa Diyos. Siya mismo, yung kanya mismong kahapon, kung paano siya nagtapat sa Diyos, kung paano siya naglingkod sa Diyos, ang ginamit niyang argumento sa Diyos. Pero wala ho kayong mababasa sa panalangin niya na humihingi po siya ng buhay. Wala. Ang ginawa niya, he faced the wall and then in-enumerate niya kung paano po ako naglingkod sa inyo, Panginoon. Ang ganda, no? Pero tama naman ang Bible na bago mo pahingin, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Alam na rin ng Diyos yung laman ng puso mo. So alam ng Diyos kung bakit ini-enumerate ni Zedekiah yung kanyang ginawa sa Diyos, ni King Hezekiah sa Diyos, gusto niyang madagdagan ang buhay niya. At yung kahanga-hanga rito mga kapatid, ginrant ng Panginoon. Ang sabi niya, Jeremiah, balik. It was Jeremiah the prophet na nagsabi sa kanya mga kapatid na mamamatay na siya. So nung siya'y nananalangin, sabi ng Diyos, balik. Sabihin mo sa kanya, nadirinig ko ang panalangin niya. At binibigyan ko pa siya ng 15 taon. Ang ginawa po ni King Hezekiah,
Siya po ay bumili ng buhay. Kaya doon nang galing ang salitang redeeming, exagorazo, to purchase. So sa makatuwid, pwede pala yun. Pwede pala yun. Ginamit din po yan, mga kapatid, ni Elijah. Natatandaan niyo yung babaeng balo? Na kung saan inalagaan si Elijah, na kung saan pinakain si Elijah, at ang sabi sa kwento, dumating ang oras na yung anak ng babae ay nagkasakit, at yung kasakit, ang kanyang sakit ay sa ikamamatay. So, ibig sabihin, natutupad na po yung sinabi ng Bible, nakatakda sa tao ang mamatay na minsan. So, sa makatuwid, oras na ng kamatayan. Pero ang ginawa po ni Elijah, kinuha yung bata, dinala sa upper room, alang-alang sa babaeng balo, humingi si Elijah ng buhay. This time, mga kapatid, it was Elijah who stand between the child and God. Si Elijah ngayon ang namamagitan. Kasi oras na ng batang mamatay at talagang nakatakda na sa kanya ang kamatayan, at ang Diyos naman ay ginaganap niya yung oras at panahon ng kamatayan ng bata. Tandaan natin kaya namatay ang tao gawa ng kasalanan. At yun po ay kaparusahan ng Diyos sa kasalanan. So ang kamatayan, nung dumating sa bata, it was Elijah who prayed. At ang sabi niya, Panginoon, ibalik mo ang kaluluwa ng batang ito. At dahil po kay Elijah, ang ginawa naman ni Elijah, siya yung bumili ng buhay. Ang kanyang paglilingkod sa Diyos, ang kanyang katapatan sa Diyos, ang ginamit niya upang yung kahilingan na yung bata ay mabuhay muli, ay maibigay. So what Elijah did is that he stand in the gap between God and the child. At yun po yung exact na meaning nung binasa natin. At sinabi ng Bible, I sought for a man that should, dalawa lang po yung hinihingi niya, that should make up the hedge and stand in the gap. Okay, the hedge means ito yung bakod. The hedge speaks of protection. The hedge speaks of boundary, na kung saan once you are inside, you are under God's protection. Okay? May isa akong manggagawa na ni-request sa akin ng isang pastor na kung pwede sa kanya muna, pinayagan ko naman. Ang malungkot, mga kapatid, yung pamilya ng manggagawang ito, siya po ay sabihin nating naglingkod sa Diyos at naging matapat. Pero yung kanyang kuya, ang kanyang tatay ay dati kong deacon na namatay. Ang kanyang kuya ay deacon ko before na nag-backslide. Ang kanyang nanay nag-backslide din. Ang kanyang mga kapatid nag-backslide lahat, mga kapatid, pero hindi sa akin uma-attend. Okay? Sa ibang church. Dumating sa point na talagang namatay ang tatay in a span of 1 week. Kalilibing lang nung isang kamag-anak ng pamilya, namatay na naman ang isang miyembro ng pamilya. Magkasunod po yun, ha? Magkasunod. And can you imagine, mga kapatid, kung gaano kahirap yung ganong sitwasyon, na halos 2 linggo mong ibinurol yung pamilya mo, at nung inilibing mo na yung una, namatay naman yung pangalawa. So, another 2 weeks na naman ito. Halos hindi ka pa nagpapahinga. Yung katawan mo'y sobrang pagod na. Yung psychological suffering mo is too much. Yung emotional suffering mo is too much. Losing a loved one is not that simple and not that easy. Mahirap po yan. Pero hindi lamang sa isip at puso. Imaginin mo yung pagod ng katawang lupa mo. Yung hirap na pinagdadaanan mo.
I even talk to these young people. At ang sabi ko sa kanya, sabi ko, sa ngayon, nakikita mo ba ang nangyayari sa pamilya mo? Kung paano dumating ang pagiging miserable ninyong lahat? Nakita mo ang nangyayari sa kuya mo ngayon? Kung gaano na kahirap ang buhay niya. Nakita mo ang nangyari sa pamilya mo, sa nanay mo. Nakita mo ang nangyari sa kapatid mo. Sabi ko sa kanya, makinig ka sa akin. Kaninong panalangin pa ang pwedeng dinggin ng Diyos? Sa lahat ba ng kaparusahang yan, sa lahat ba ng paglayo nila sa Diyos, yan ba'y walang karampatang parusa? Di ba sabi ko sa inyo kanina, every decision you made is an expression of your choice. If you decided na lumayo sa Diyos, that is the choice. Yan po ay pagpili ng kamatayan. Yan po ay pagpili ng sumpa. At listen to me, kayang ibigay ng Diyos ang kapahamakan at ang kaparusahan anumang oras. Kahit ngayong oras na ito, wala hong pwedeng pumigil sa Diyos. Ang tanging pumipigil na lamang para yung galit ng Diyos ay kanyang ibuhos, para ang galit ng Diyos ay kanyang ibigay, ay ang habag ng Diyos. So lahat tayo ngayon ay nasa ilalim ng habag ng Diyos. Ako ay nasa ilalim ng habag ng Diyos. Ako po'y makasalanan din. Pero katulad po ni Zedekiah, mga kapatid, na oras niya nang mamatay, pero yung kanyang paglilingkod ay ginamit niya upang humingi pa ng 15 taong buhay. Alam niyo ba, mga kapatid, balikan niyo ang kwento niya. Nung ibinigay ba ng Diyos yung 15 taong buhay, nagtapat ba siya? Hindi. Kasi ang Diyos, alam ba ng Diyos na hindi siya magtatapat? God is omnipotent. Alam ng Diyos lahat. Wala pong lihim sa Diyos. Pero ano ang naging pamantayan ng Diyos para dinggin ang iyong panalangin? Ang iyong kahapon. Ang iyong paglilingkod sa Diyos. Ang iyong katapatan sa Diyos. Yung ginawa mo na sa Kanya. You will not be accountable sa isang bagay na hindi mo pa ginagawa. But you are already accountable sa isang bagay na nagawa mo na. Your blessing today is a byproduct of your yesterday. Are you with me? But what you are doing today, ang resulta ho niyan, yung mga darating pa. So doon mo siya tatanggapin. So sa ngayon yung pagtatapat natin. So listen to me, yung babaeng balo, nagkaroon po ng pag-aalaga kay Elijah. Na dumating yung pagkakataon na kung saan yung anak niya ay namatay na, ang sabi ng Bible, mga kapatid, Elijah prayed. At ang sabi niya, ibalik mo ang kaluluwa ng batang ito. So si Elijah, yung namagitan. Ang sabi ng Bible, I sought for a man that will make up the hedge. Ano po yung hedge? Siya yung maglalagay ng proteksyon. Siya yung maglalagay ng pag-iingat. Makinig kayo sa akin, mga kapatid. Pakinggan niyo ito. Ito po yung number 1 kinakatakutan ko. Bakit po naghahanap ang Diyos ng dahilan upang tayo ay pagpalain? Naghahanap ang Diyos ng dahilan upang tayo ay ingatan. Alam niyo kung bakit ako naglingkod sa Diyos? Alam niyo kung bakit inihandog ko yung aking oras, panahon at buhay sa Diyos? Sapagkat ang aking dalangin at ang aking hinahangad ay pagpalain ng Diyos ang aking pamilya. At naniniwala po ako na pwedeng gamitin ng Diyos ang katapatan ko, na pwedeng tingnan ng Diyos ang paglilingkod ko bilang pamantayan ng kanyang pagpapala at pag-iingat sa aking pamilya. Kaya ang sabi ko sa aking young people, pinagpe-pray mo ba ang nanay mo? Pinagpe-pray mo ba ang mga kapatid mo? Sabi niya, opo, pastor. Makinig ka sa akin. Sa araw na ikaw pa ay lumayo sa Diyos, wala nang dahilan para mapigilan pa ang galit ng Diyos sa pamilya mo.
Dahil sa ngayon, ikaw ang namamagitan sa pamilya mo at Diyos. You are standing in the gap between your family and your God. And it is your prayer ang dinidinig ng Diyos. Ikaw na nagtatapat sa Diyos. Ikaw na naglilingkod sa Diyos. Ikaw na lumuluhod sa Diyos. Ikaw na lamang ang isinasaalang-alang ng Diyos upang pigilan pa niya ang galit sa pamilya mo. Dahil ang lahat sila ay lumayo na sa Diyos. So sa ngayon mga kapatid, to stand in the gap is too important. Importante po yan. Natatandaan ko si Moses, nung ang Israel mga kapatid, ay pinrovoke ang Diyos sa galit. Dumating sa punto na yung galit ng Diyos mga kapatid, sukdulan. Na talagang sa galit ng Diyos, ang sabi niya, Moses, umalis ka sa kalagitnaan ng Israel. Papatayin ko silang lahat. Can you imagine kung gaano kalaki ang galit ng Diyos? Because they provoke God to anger. At ang sabi ng Diyos, it is too much. Get out from the midst of them, and I will destroy them. Alam niyo mga kapatid, ginawa ni Moses, hindi umalis. At ang sabi niya, Lord, kung talagang galit ka sa kanila at hindi ko mapipigilan ng galit mo, karapatan ng Diyos na patayin ang buong Israel. Tandaan mo, tayo po ay nasa ilalim lamang ng habag ng Diyos. Sa paglabas natin ng church na ito, pwede tayong mamatay. Tayo po ay nasa ilalim ng habag ng Diyos. At kung hindi tayo bibigyan ng habag ng Diyos, wala po tayong magagawa. Wala. Kayang gawin ng Diyos anuman dahil tayo'y makasalanan. Pero pwedeng isaalang-alang ng Diyos ang ating paglilingkod. Pwedeng isaalang-alang ng Diyos ang ating buhay na ipinagagamit sa Kanya upang sa gayon mga kapatid, yung Kanyang biyaya at ang Kanyang habag ay lalo pang sumagana sa buhay natin. Kaya ang sabi ng Diyos, Moses, alis! Papatayin ko lahat yan. Ang sabi ni Moses, Lord, isama mo ko. Kung uubusin mo ang buong Israel, nakasama kong nag-journey papuntang Promised Land, isama mo ko. Wala na rin po silbi buhay ko. Alam niyo mga kapatid, nung madinig ng Diyos yan, sa dami-dami ilang milyon, estimatedly mga kapatid, ang ayon sa kanilang sinabi, 6 million, more or less. Kapatid, gaano karami ang 6 million? They sojourn papuntang Promised Land. 6 million people who provoke God to anger, nagalit ang Diyos, nainis ang Diyos, at walang nais ang Diyos, kundi patayin ang mga taong yan. Pero nung makita si Moses, at ang sabi ni Moses, Panginoon, isama mo ako. Alam niyo mga kapatid, humupa yung galit ng Diyos. Sabi ng Diyos, Moses, alang-alang sa iyo. Hindi ko sila papatayin. Wow. Anak, alang-alang sa iyo. Hindi ko sila sasaktan. Alang-alang sa'yo, iingatan ko ang pamilya mo. Alang-alang sa'yo, poprotektahan ko sila. Alang-alang sa'yo, didinggin ko ang panalangin mo. Kasi ikaw ay matapat. Kasi ikaw ay naglilingkod. Kasi ikaw ay masunurin. Alang-alang sa'yo. Pero ang sabi ng Diyos, I found none. Wala ni isa. Ibubuhos ko ang galit ko. Uubusin ko sila. Kapatid, tandaan niyo ang Sodom at Gomorrah? Nakipag-deal si Abraham? Ang sabi niya, Lord, wag! Sige, maghahanap ako, payagan mo. Sige, lahat yan makasalanan. Kung makakita ako na 50, sige, hindi ko papatayin.
Sabi siguro, teka muna, madami-dami yun. Baka kulang, wala pang 50. Napansin nyo yung negotiation? O, sa bandang huli, ilan na lang? Ilan ang nadala niya? Pero ganun kabait ang Diyos. Sige na! Kung may makikita kang 10, sige! Hindi ko dudurugin ang Sodom at Gomorrah kung makakakita ka ng 10. Ang sabi ng Bible, Ezekiel 22, isa lang! Isa lang! Isang taong matuwid, isang taong tama ang puso, isang taong haharap sa akin, mamamagitan sa bansang ito, isang tao lang. But I found none. Yun po yung masakit sa Diyos. Wala. Lahat sila umaawit ng Christian song. Lahat sila, mga kapatid, nagwo-worship sa Diyos. Lahat sila uma-attend ng church. But I found none. Bakit? Nobody cares. Kapatid, this is the word that your pastor gave me. Just one, I'm sorry. Yun ang sinasabi niya sa akin. Just one, I'm sorry. For 2 months, just one, I'm sorry. Just one, I'm sorry. Hindi ko maunawaan. Asan kayo? Kapatid, every decision you made is an expression of your choice. Do not make justification. Only God can make justification, not us. Hindi tayo. As long as we are sinner, we can only ask forgiveness. Every justification we made is an excuse to our mistakes. You get my point? You get my point? Yung sabihin mong di ako sanay, it's an excuse. Yung sabihin mong hindi ko alam ang number, it's another excuse. Yung sabihin mong next time na lang, it's another excuse. Why? Those are words that proves nothing. Wala. Walang meaning, walang kulay, walang significance. Bakit? Kapatid, you are always a byproduct of your choice. Karapatan natin ang gumawa ng tama. If only God will give us the wisdom. Alam nyo, kapag sharp na yung mata mo, parang, minsan di mo na kailangan titigan eh. Pag nilid ka na ng Holy Spirit, it's already crystal clear ano gagawin mo. Pero kapag sinisigawan ka na ng Holy Spirit, hindi mo pa rin madinig, something is wrong. May mali na. Maniwala kayo sa akin. May mali na. I think, if only we stand in the gap, only we stand in the gap, this church, alam ko kayang i-bless ng Diyos. Kaya. Just stand in the gap. Alam niyo yung salitang urgency? Yung alam mong kailangan na.
Ano mang bagay na nagbe-burn sa puso mo, ano mang bagay na extreme desires mo na sa puso mo, restless ka na until it happens. Alam niyo mga kapatid, hindi ka na patatahimikin yan. The day na sinabi niyo sa akin, gusto niyo siyang bumalik, dapat di na kayo napatulog niyan. Dapat hindi na kayo pinahinga niyan. Bakit? Wow. Kapatid, i-express at i-express mo yan. I love the Korean attitude, Korean culture to. Kapag ang Korean, halimbawa sa mga nanay nila, ine-expect silang umuwi ng 8 p.m. Umuwi sila ng 11. Galit na galit yung nanay, tsaka tatay. Ang gagawin nila, they will say, I'm sorry. Gaganon sila. Kahit gaano kaganda ang rason bakit hindi ako umuwi sa oras, ito sasabihin nila, I'm sorry because you worry about me. Nabagabag kita. Yung damdamin na pinag-alala mo ako. Yung damdamin na pinaghintay mo ako. Yung damdamin na nag-iisip ako ng hindi tama. Sabi nila, I'm sorry. Inilagay kita sa ganyang sitwasyon. It's not being right. It's not being wrong. It is the feeling na hindi mo dapat naramdaman yan. Pastor, mali ang nararamdaman mo. Yes, I know! Pero the fact na nararamdaman niya yan, the fact na nasa damdamin niya yan, we have the moral obligation to apologize for making you feel that way. And I have that moral obligation also to tell you the truth. And I feel sorry. Naramdaman mo yan. Napag-alala kita. I'm sorry. And that is a good attitude. You get my point? We need people right now that will stand in the gap, that will pray hard. Hindi ho kayo magpapahinga. Mananalangin po kayo sa umaga, mananalangin po kayo sa tanghali, mananalangin po kayo sa gabi. Bakit? Because ikaw yung tao na pwedeng tingnan ng Diyos, makita ng Diyos, at sasabihin ng Diyos, anak, alang-alang sa'yo, didinggig ko ang panalangin mo. Alang-alang sa'yo, pagpapalain ko pa rin sila. You have to stand in the gap. Mga kapatid, alam niyo yung meaning that sometimes your presence don't put colors anymore? Wala na siyang significance. Bakit? Wala na rin siyang value. Wag. Kaya sabi ko nga sa inyo, anumang ginagawa natin ay ekspresyon ng desisyon natin. So you have to make that decision. Stand in the gap. Kung paano si Elijah sa kamatayan ng bata, patay na. Pero namagitan pa siya. Hiningi pa niya sa Diyos, Lord, ibalik mo ang kaluluwa ng batang ito. At dahil kay Elijah, mga kapatid, nabuhay ang bata. Ngayon, mga kapatid, si Moses, sa galit ng Diyos, papatayin ang buong Israel na nagsosojourn to the promised land. 6 million. Estimated numbers were 6 million. Sa dami ng tao, mga kapatid, walang ginawa kundi magreklamo sa Diyos, magreklamo sa Diyos, magreklamo sa Diyos, mga kapatid. At ang sabi ng Diyos, Moses, these people provoke me to anger. Papatayin ko silang lahat. At ang sabi ni Moses, Lord, isama mo ko. Can you imagine 6 million? Just one Moses. Ang Diyos, yung galit niya, parang binuhusan ng tubig. Bakit? Sa isang Moses, nawala ang galit ng Diyos sa 6 million. Nawala. Kapatid, di naman kailangan marami. Isang tao lang na may totoong puso.
Isa lang. Sabi ng Bible, I sought for a man. Isang tao lang. Para hindi ko ibuhos ang galit ko sa kanila. Isa lang. And the saddest part, ang sinabi ng Diyos, but I found none. Not even Jeremiah kinonsidered ng Diyos. Bakit? This is the low moment for Jeremiah. Ito yung pinaka-low moment. Backslider po si Jeremiah during this time. Hindi siya kinonsider ng Diyos. Kakalungkot, ano? Isang bata. Isang musician. Meron pong anak ni Pastor Gavino Tika na bangga. Critical. Na-break niya ang record sa ICU, which is 72 days. I think 72 weeks or 72 days. I'm not so sure. Na nakalagay sa ICU. Sabi ni Ate Grace, Daddy, mabubuhay pa ba siya? I like the word of Pastor Gavino Tika. At ang sabi niya, Mami, kung hindi diringgin ng Diyos ang panalangin ko, kung hindi ako, there are millions of people are praying for her right now. Pinapanalangin siya. Isang tao lang ang dinggin ng Diyos sa kanya, mabubuhay siya. Isa lang. Hindi naman kailangan lahat kami dinggin ng Diyos. Pero isang tao lang ang i-consider ng Diyos na panalangin, mabubuhay siya. Kapatid, patay na po si Pastor Gavino, patay na po si Ate Grace, buhay pa si Ate Florence hanggang ngayon. Dahil may mga nanalangin sa kanya. May tumayo sa pagitan niya at ng Diyos. Humihingi ng buhay. Humihingi ng pagpapala. Humihingi ng pangalawang pagkakataon. Just a second chance. Sana sa church na to, kahit isa, mamagitan kayo sa Diyos. Lord, bless mo po kami. Pagpalain mo ang church na ito. Pagpalain mo. Sana makita mo ang puso ko na siyang maging karapat-dapat na mamagitan para sa amin. Kapatid, madali lang pong kausap ang Diyos. Isang totoong puso lang, maniwala kayo, ngingiti ng mukha ng Diyos. Sipin mo, isang Moses, ngumiti ang Diyos eh. 6 million yung kalaban, kinamumuhian ng Diyos at papatayin. Isang Moses lang, humupa galit niya eh. Isa lang. Si Elijah, papatay na yung bata, pero namagitan sa Diyos at sa bata. At ang sabi niya, Lord, ibalik mo ang kaluluwa ng batang ito. Nabuhay po yung bata. Nabuhay. Members, makinig kayo sa akin. Stand in the gap. Tayuan niyo. Luhuran mo yan sa Diyos. At dahil sa iyo, pwedeng i-restore ng Diyos lahat. Sa isang idlap na ganyan, parang bumalik lahat sa normal. Bakit? Nakita ng Diyos ang puso mong tama. Isa lang. Tayong lahat ay tumayo. Panginoon, mangusap ka. Napakaraming talata sa Biblia na kung paano ang isang taong matuwid ay ginawa mong dahilan upang ang pagpapala ay maibuhos sa halip na sumpa. Gaya po ng sinabi mo, Diyos, I have set before you life and death, blessing or cursing. Every decision we made is an expression of our choice. In whatever choices we express has a reward or a consequence. Panginoon,
Pwede kaming pumili, pero kung ano ang bunga ng pipiliin namin, wala na po kaming kapangyarihan. Si Moses, ang pinili niya ay kung papatayin mo ang buong Israel na sumama sa kanya, isama mo na rin siya. Pero dahil sa sinabi ni Moses na wala ang galit mo, yung babaeng balo, piniling pakainin si Elijah. At nung mamatay ang kanyang anak, alang-alang sa babaeng balo, namagitan siya para sa kanyang anak at sa iyo. At dahil kay Elijah, Panginoon, ibinalik mo ang buhay ng bata. Elijah stand in the gap. Panginoon, naniniwala po ako na ang katapatan ng isa ay pwede mong gamiting dahilan para ang proteksyon at pagpapala ay ibuhos mo. Pero ang kasalanan ng isa ay pwede mo ring gamiting dahilan para parusahan ang lahat, tulad ni Achan. Kaya Panginoon, nawa ang katapatan namin ay mahigitan ang kasalanan. Si Daniel ay nag-pray at humingi ng tawad sa kasalanan ng Israel. At bilang katugunan sa kanyang panalangin, O Diyos, pinakita mo sa kanya ang kaparusahan ng 70 weeks sa Israel. Lord, but Daniel prayed bitterly and wept before you. In-express ni Daniel ang kanyang puso. Kaya Panginoon, kausapin niyo po kami. Isang kaluluwa lang. Isang tao lang. Luluhod with all his heart, asking and praying for your mercy. Isa lang po. Tulad po ni Pastor Gavino Tica sa kanyang sinabi, kung hindi ako didinggin ng Diyos sa aking panalangin, isa lang sa mga nanalangin sa kanyang anak, gagaling. Kaya Panginoon, niya kayo pinagpe-pray, sinishare niya sa akin. Kung paano siya namamagitan sa church, sa inyo at sa Diyos. I know His heart. I know His heart. And I pray to God, isang kaluluwa lang. Lalapit sa Diyos kayo. Maniwala po kayo, God will shower us with mercy and grace. Payagan niyo po at panindigan niyo. Every decision you made is an expression of your choice. Bago magwakas ang hapong ito, make a right choice.